The topic for today is about prayer. And the theme is still the same. Nung nakaraang linggo, it's about the power of prayer. Amen. Ang kapangyarihan ng panalangin. Praise God. Sino yung malakas? Sumigaw ng amen. Amen. Sino yung gustong mapalakas? Sumigaw ng amen. Amen. Sino yung sobrang lakas? Sumigaw ng amen. Amen. Bawat isa sa atin na nakarating sa gawain ng Panginoon, ang sino mang taong nakarating sa gawain ng Panginoon, kahit anong klaseng gawain, lalo na po yung gawain ng araw ng sama-samang pagsamba, linggo, napakahirap dumating sapagkat lahat ng balakid, lahat ng hadlang, gagawin ng kaaway para hindi ka makarating sa gawain ng Panginoon. Kaya ang sino mang makarating sa gawain ng Panginoon ay malakas sa Panginoon. Amen! Hindi ka nadali ng paglalaban. Hindi ka nadali ng hugasan. Hindi ka nadali ng kaibigan. Pasyal muna tayo. Walang dumali sa'yo. Lahat gusto kang dalihin pero ikaw ay nakarating sa gawain ng Panginoon. Amen! Praise God. Ang sabi ng worship leader natin kanina, ang ating mabuting worship leader, handa na ba tayo durugin ang salita ng Diyos? Magkakadurugan. I mean, you see, the Word of God is the sword. It's a double-edged sword. Ito pong dahilan kung bakit maraming nagagalit sa mga pastor kasi hindi kami basta lang nagbabasa ng salita ng Diyos. Ipinapaliwanag po ito. Bakit kailangan ipaliwanag ang salita ng Diyos? Sapagkat itong isipan ng tao, kahit born again na, itong isipan ng tao ay pinagdimlan ng kapangyarihan ng prinsipe na si Satanas. Ito po, itong kaisipan, itong dahilan kung bakit dapat ang salita ng Diyos ay hihimayin. Parang kagaya ng nanay natin, maditalye. Palabas ng bahay, nagbabanggit pa ng detalye. Sasakay na lang sa jeep, nagdidetalye pa. At pag uwi niya, hanapin niya ang detalye kung nagawa. Itong dahilan kung bakit, naintindihan namin maraming nagagalit at maraming nagtatampo sa amin. Sapagkat hindi ka pwedeng magpaligoy-ligoy sa salita ng Diyos. Amen! Amen! You say amen if you agree. Amen! Wala pong gitna ang salita ng Diyos. It's either black or it's either white. There is no gitna. Wala. So, kailangan, pag nagsalita tayo, ikaw at saka ako, dapat pumirmis ka kung saan ang Panginoon. Amen. At linawin mo rin, i-clear mo kung ano talaga ang ayaw ng Panginoon. Amen. Kasi malinaw po ang Bible dyan. Praise the Lord. Hallelujah. Naramdaman nyo ba ang presensya ng Panginoon? Praise God. Hindi po dahil sa sigaw. No. Wala po sa sigaw yan. Kailangan lang sumigaw ang tagapagsalita. Kung minsan nagtataka tayo, bakit yung isang pastor malumanay? Yung isang pastor seryoso, yung isang nagsasalita, patawa, kwento, bakit yung isa parang laging galit? Jesus was being portrayed by the Bible with so many metaphors. Marami po ang pagsasalarawan sa Panginoon. Nandoon na sasabihin na siya po ay isang gentle na tupa. Na kahit saktan mo, hindi umiimik. So may mga manggagawa tayo, may mga pastor natin na sobrang napakapait. Hindi talaga gumaganti. Hindi, lahat pinasa Diyos. Pero ang Diyos naman ay Diyos na lahat binibigay niya.
binigay sa iyo ng Diyos? Di ba magkaroon ka lagi ng espiritu ng pagpupuri at espiritu ng pasasalamat? Automatic magiging masaya ka. Amen. Alam niyo po, mapalad kayo. Mayroon po kayong pastor na laging pinupuno ng Panginoon. Amen. Kahit wala na, meron pa rin. Amen. Amen. Hindi tayo nagdarahop. Hindi tayo nanlilimos. Amen. Hindi namin sinasabi sa iyo kung anong kailangan namin sapagkat may Diyos tayo na laging nagbibigay araw-araw. Palakpakan ng Panginoon. Praise God. Mabubuhay ang espiritu mo ngayong hapon na ito. Hindi ka patutulugin ng Panginoon. Kisihodang bata o kisihodang matanda o kisihodang oras. Itong mga oras na ito. Praise God. Bakit may mga pastor na laging sumisigaw, laging galit? Ang Panginoon ay sinasalarawan na siya po yung tinatawag na the Lion of Judah. Wow! Amen! Ang leon, kahit malaki ang elepante, ang tingin niya, pagkain ko lang yan. Amen? The Lion of Judah! Iba po ang Panginoon. Tinig pa lang ng Panginoon, nanginginig na. Amen? Praise God. We'll be telling tonight, James chapter 5, verse 13 to 20. Salamat po. Praise God. Kanina bulong-bulong ako kay Pastor Mario, sabi ko, ang lupit ng lugar nila. Kahit bulungan lang naririnig ang ganda ng sound, kulob na kulob, hindi makakalabas. Praise God. So the good pastor, Pastor Ding told me, sabi niya, Pastor Ed, it's about the power of prayer. So today, himayin natin, James chapter 5, just open your Bible, verse 13 to 20, para makita nyo yung kapangyarihan. When I was here last Sunday, dinil na po ito ni Pastor Ding, but the Lord have inspired my heart to deal it again. Sapagkat bumubulong ako kanina kay Pastor Ding habang nagkakape kami. Sabi ko, bakit gusto mo talaga yung power of prayer sa church? Is there something to it? Mayroon ba doon na kailangan ng pastor, ito yung tema, itong pinag-uusapan sa kongregasyong ganito? Hindi ba coincidence na last month, August, ilang linggo po ito na puro kami prayer. Prayer and prayer. And we have 2 weeks prayer and fasting. And even now, kaya nung binanggit sa akin ni Pastor Ding, sabi niya, Bishop, pwede ba ikaw mag-speak? And ito yung topic. I always ask, anong topic, anong theme? And he told me about the power of prayer. Amen. Praise God. Alam mo, paglabas mo sa kwartong ito, you will never be the same again. Amen. Why? Why go every Sunday sa church, but nothing happens? Kasi, mapapagod ka lang eh. Worship ka ng worship. Punta ka rito every Sunday. But you say, when you go back home, parang walang nangyari. Is that worship? No. So parang panalangin din siya. Panalangin ka ng panalangin, pero walang nangyayari. Kaya tuloy nakakatamad ang panalangin. Maraming tinatamad, maraming tumigil na, maraming pakunti-kunti, maraming medya-medya na lang. Pero mayroong pang natitirang mga malulupit.
ng Panginoon. Iba ito. Ito yung mga elite na malulupit. Only few good men and women na nagpapatuloy upang ang lampara, ang ilawan sa templo ay huwag mamatay. Hallelujah! Ang ilawan sa tabernakulo ay mananatiling nakabukas at may langis upang ang sinag, ang apoy ay hindi mawawala. Amen! Palakpakan ng Panginoon. Siguro po ay si Pastora Joy muna magbasa. Please, Pastora Joy, kayo muna magbasa. Praise God. Okay lang po ba? English ito. Okay lang po. Makain din ka ng English, di ba? Okay, go ahead. Pastora Joy. Go ahead. Take this. James 5 verse 13 to 20. Is anyone... Bago siya magbasa, kung ano yung binabasa ni Pastora Joy, pag ito yung gusto mo, sabihin mo, Amen, Lord. Pag ito yung hinahanap mo, sabihin mo, Amen, Lord. Pag ito yung sitwasyon mo ngayon, sabihin mo, Amen, Lord. Pag ito talaga yung kailangan at gusto mong maranasan, sabihin mo, Amen, Lord. You have to agree to the word. Amen. Go ahead, Pastor. Verse 13, is anyone among you in trouble? Let them pray. Is anyone happy? Let them sing songs of praise. Hallelujah. Verse 14, is anyone among you sick? Let them call the elders of the church to pray over them and anoint them with oil in the name of the Lord. Verse 15, and the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise them up. If they have sinned, they will be forgiven. Verse 16, therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous man is powerful and effective. Verse 17, Elijah was a human being, even as we are. He prayed earnestly that it would not rain, and it did not rain on the land for 3.5 years. Verse 18, again he prayed, and the heavens gave rain, and the earth produced its crops. 19, my brothers and sisters, if one of you should wander from the truth, and someone should bring that person back, remember this: whoever turns a sinner from the error of their way will save them from death and cover a multitude of sins. Praise the Lord. Maraming salamat po, Pastora Joy. Isang malakas na palakpak sa Panginoon. Thank you, Lord, for the hearing, for the reading and the hearing of your word. Na ngayong hapon, Panginoon, ay kakainin namin. Praise you, Jesus. Let me put this way. Ang tao ay mayroon kang tatlong bahagi. Isang tao na may katawan, sapagkat galing sa alabok, galing sa lupa. At isang tao na may kaluluwa, mayroong mga naisin at mga pangangailangan, mga pangarap at mga inaasahan. At madalas ang kaluluwang ito'y nagsasabing, pagod na ako, antok na ako, gusto kong maging, ito yung kaluluwa. Ito yung kaluluwa. Pero ang tao ay hindi lang siya katawan at espiritu. Siya po, hindi lang siya katawan at kaluluwa, siya po ay espiritu. When the Lord God created man in His own image, in His own likeness, kumuha siya ng lupa at kanyang hinugis at
pagkatapos kaniyang hiningahan. At ito'y naging buhay na kaluluwa. Ito pong dahilan kung bakit ang mga taong nakaiga sa kabaong, mga taong namatay, sila ay mga patay na tao. Samantala, ikaw at ako ay buhay na tao. Tanong, kung ang lupa bang ito ay hindi hiningahan ng Diyos, magiging buhay ba itong kaluluwa? Never. Ang lupa lang yan. Ito, lupa lang ito. Kaya sabi ng Panginoon, ituon mo ang iyong mata sa mga bagay na espiritual. So ang born-again Christian, nakatuon lagi ang mata sa mga bagay na espiritual. Sapagkat yun ang pinakamataas na level ng pagiging tao mo. Kung hindi ka nakakilala sa Panginoon, wala yang spiritual. You are spiritually dead. Zombie ka. Ikaw ay patay na naglalakad sa mundong ibabaw. Ikaw ay taong malayo sa Diyos. Ikaw yung taong galit sa Diyos. Ikaw yung taong sabi mo may Diyos, pero hindi mo siya kinikilala. Ikaw yung taong gayon. Walang iya. Masama. Nagbait-baitan. Pero lahat ng kabaitan mo ay basura. At basahan sa harapan ng Panginoon. Binigyan ng buhay ng Panginoon, sinarili mag-isa. At sasabihin sa sarili, pangarap akong sarili ko, akin to. Bahala ako sa buhay ko to. Ganun ang tao. Kapag patay ang espiritu, there is no connection to God. Nothing! Kahit marami pa sa mundong ito nakikita, yung bundok, yung dagat, because all the created things na ginawa ng Panginoon ay nagpapahayag kung sino ang Diyos. Pag tinignan mo ang bundok, napakalaki ng Diyos. Pag tinignan mo ang dagat, napakalawak at napakalaki ng Diyos. It all speaks about God. Pero hindi ito maunawan ng taong nabubuhay sa katawan. If you are spiritually dead, what only activates, the thing that is only activated in your life is only your physical body and your soul. Kulaybans ang dalawang yan. Ang gusto ng katawan, ang gusto ng kaluluwa, sarili ko. Walang iisipin kundi laging sarili. That is why when we came to know the Lord, the Spirit we are reconnected to the Lord because the Holy Spirit indwells. Nanahan sa atin. Hindi lamang nanahan sa atin, the Lord baptized us by His own Spirit. Amen? Ang Diyos ay hindi nananahan sa lugar na ito. Malay nyo ba kung inarkilahan nyo ito ganito ang ginagawa dati sa lugar na ito nung hindi nyo pa dati inarkilahan? Amen? Malay nyo kung beer house ito o bingguhan ito. Amen. Kaya lang naging matino ang lugar pong ito. Dahil sa bawat isa na naririto na sumasamba sa Diyos na Panginoon kay Jesucristong tagapagligtas. Amen. That change, that makes the place change. Transform and being converted
it for the glory of the Lord. Amen. Kung ang aswang na lugar na ito ay kayang baguhin sapagkat ikaw at ako ay naririto. At with the same principle, ang katawan na ito, ang buhay na ito, ay pwedeng mabago dahil ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa katawan na ito. The Lord will always conquer the promised land. The land, ang lupa na kinatatayuan ng iyong katawan. Una, higit sa lahat, yan ang gustong i-conquer ng Panginoon. Amen. Maraming basura yung katawan na yan. Maraming dumi ang buhay na yan. Kaya nga sabi po ng aklat, Jesus came to destroy the works of the enemy. Amen. Is there something in your life that needs to be destroyed? Tagalog, mayroon bang katiting sa buhay mo na dapat wasakin at basagin sa pamamagitan ng gawain ng Panginoon? Listen to me, people. Hindi mo kaya si Satanas kung ikaw lang. Makapangyarihan siya. Espiritu siya. Nakikita mo ba siya? No way! No way. The material man or the physical man has many limitations. May hangganan yan. The sense of sight, limitado. Ang sense of taste, minsan mali pa ang test. Ang sense of hearing, minsan pinapakinggan mo mga marites, niyari ka pa. Fake news. You see, it's all limited. Even your thinking and your understanding is limited, my friend. See? Sense of touching. The song is very true. Open the heart of my eyes. Open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart. Hindi itong pinag-uusapan eh. Ang pinag-uusapan puso. Open the eyes of my heart. Bakit yun ang prayer? Bakit yun ang nais niya? Talaga bang may mata yung puso? You know, the problem with you guys, hindi ka makakonek kasi nabubuhay ka sa mundo ng physical. When you answer me, literally, Pastor, wala pong mata yung puso. Pero pag umibig ka, ang puso ay nabubulat. Diba? Nakita nyo yung play of words? Maging ang mga matatanda, ba't pa naman nagustuhan mo yun? Nabulagan kaya? Yes, Is it the physical? Laging may limitasyon. Pero ang tao, espiritu, walang limitasyon. Yun ang nagsabi nun. Kasi ang espiritu mo ay may connection sa Diyos. Arang sabi ng iyong espiritu na nag-uugnay sa Panginoon, buksan niyo po ang mata ng aking puso. Hindi physical yon. So pag nabubuhay ka sa mundo ng espiritu, if you are living in the spiritual realms, you have to understand, anuman mga talinhaga at mga misteryo ay hindi maintindihan ng physical at material. Only people who are there in the spiritual realms. Amen. Huwag niyong pabayaan yon. Huwag niyong pabayaan. Marami na po ang ganon. Mga manggagamot, espiritista, black magic, whatever. Magaling sila gumamit
doon sa mundo ng Espiritu. Is it true? Oh yes. Kamay nadadali nung nadadali ng agimat, ng mga, sa Romblon, Masbate, yung bara, yung ipapakulam at tumatama talaga. Is it true? Yes. Remember yung pinag-pray natin long time ago? Lumaki yung kanyang paa. At ang tawag po doon ay elephantos. Lumaki yung paa niya. Ito, doble yun. Pinag-pray namin, nagkapukpukan kami, healing and deliverance. 5 hours. Umuwi kami na tila baga luhaan. Walang nabago. Alam niyo kung nagkaganon, may tiya siya na magaling manggaway. Binigyan ng pansit at nilagyan ng something. Tapos, tumalab sa kanya. Nung pinag-pray namin, seemingly umuwi kami na parang hindi nagtagumpay. After 1 week, kasi walang nangyaring pagbabago. After 1 week, nag-text. Ang cellphone noon, keypad pa. Wala pang touchscreen. Sister Sisa, yung isa sa mga worker ko, magaling na po kami. Magaling na po ako. Bumalik na po kami sa church namin sa Novaliches. At nagpasakop na po kami uli sa aming pastor. Palakpakan ng Panginoon. Oh. This is a Biblia. Please open verse 13 and 14. 13. Kailangan po talaga yung panalangin. Pero ang someone na pwedeng manalangin talaga, walang iba, kundi ang mga born again, natutuwa at masayang mabuhay sa mundo ng Espiritu. Wala nang iba. Walang sino man sa atin na makakapigil sa bagay na yon. Hindi ka pwedeng namumuhay ka lagi sa pisikal. Gusto mo nung lumago sa buhay na espiritual, dapat palakasin mo yung mga mundo o yung buhay, yung mga activities, yung mga gawain na spiritual activities. Kaya pag nandito ka sa church, bago mo sabihin, Lord, magparamdam ka sa akin, kagaya ng sinabi ni Pastor Eli, pero kaya niya naramdaman ang Panginoon sapagkat siya mismo nagparamdam siya sa Panginoon. Lord, nandito ako sa gawain mo. Hallelujah! Nandito ka sa gawain ng Panginoon. Talaga bang naririyan ka? Magparamdam ka sa Panginoon. Amen? Kung tayo ay nasasabungan, dapat magparamdam ka na nasasabungan ka. Pupusta ka dapat. Huwag ka lang maging osyosero. Please don't miss. Huwag niyo pong sabihin, kailanman di ako nakapagsabog. Ito is only a concrete illustration, just to show my point. Maraming Christian punta sa church, pag-uwi, walang nangyari. Magparamdam ka. Ang Diyos ay isang personal na Diyos. Hindi ka pwedeng tangayin nung katabi mo. Hindi. Sapagkat ikaw mismo ang magkusa na magparamdam sa Panginoon. At igaganti niya sa iyo, siksik, liglig, at umaapaw. Kaya lahat po ng umuwi, go back to the Old Testament, lahat ng umuwi galing sa templo, masaya, pinagpala, pinalakas ng Panginoon. Amen. So bakit kailangan natin ng panalangin? The power of prayer. Siniwanan mo yung trouble. Sa Tagalog, mayroon ba sa inyong nahihirapan? Kaya kanina masaya po maraming masaya sa kantahan. Is anyone happy or cheerful?
O, pag happy ka, ang gagawin mo, let them sing songs of praise. Kung pinasaya ka ng Panginoon sa loob ng 6 na araw, from Monday to Saturday, here comes Sunday, hallelujah! Huwag kang maya sa katabi mo. Huwag! Sapagkat ang worship ay kanya-kanya, hallelujah! Pwedeng ikaw lang ang kinakausap at pinagpala ng Diyos at ang katabi mo, hindi. Di ba ikaw lang ang born again sa bahay mo, sa pamilya mo? Bakit ikaw lang ang pinili ng Diyos? Hindi ka nagtataka. Bakit ang pamilya mo pinili ng Diyos? Bakit yung tiyo at tiya mo hindi? Is anyone happy? Let them sing songs of praise. At itong tinatawag na pag-awit na ito, it is about public praise. Hindi ito sa nakatago ka na nagpupuri ka sa, ito ay malapublikong lugar na kung saan nagpupuri ka at masaya ka sa Panginoon. Amen! Kaya kanina, andito yung nagtatamburin. Sabi ko, atras, atras. Atras. Tatamaan ka ng kagalakan. Amen? Iyang-iya ako kasi hindi makapurma yung bata. Oh. Atras muna boy, atras. Darating ang panahon, hindi nyo na kailangan ito. Amen? Amen? Hindi na yun tayo. Alam mo, sumasagot ka sa akin, katawang lupa ginagamit mo. Sumagot ka. Ang salita ng Diyos ay buhay na salita. May sarili at may angking kapangyarihan ito. Ito man ay ibulong ko sa iyo, o sabihin ko sa iyo, o isigaw ko sa iyo. May sariling kapangyarihan ito. Is anyone cheerful? Aba, magpuri ka. Bakit yung pagpupuri ba hindi panalangin? Ayan o, isang uri ng pananalangin, sapagkat ang pananalangin ay hindi lamang pakikipag-usap sa Diyos, kundi ito ay sabay na nakikipag-usap at nakikinig sa Panginoon. Adan! 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 Nasaan ka, Adan? Mantakin mo, nagtatanong ang Diyos. Hindi niya alam kung saan si Adan. Amen! Have you read it in the Old Testament, in the book of Genesis? That God was really verbally looking for Adam. And He was asking, where are you, Adam? Now follow the logic. Ibig sabihin, yung paghahanap kay Adan, hindi pala alam ng Diyos. E di mali na kagad yung theology mo tungkol sa Diyos. Mayroon palang walang alamang. Akala ko ba ang Diyos ay may alam sa lahat ng bagay? But here comes Adan. Adan, nasaan ka? You see the logic? Nandito ka na sa church, pero hinahanap ka pa rin ng Panginoon. Sumagot ba si Adan? Yes. Narito po kami. Iyang-iya nga po kami kasi nagkasala po kami. Ang Diyos talaga, ugali niya maghanap. Tungkulin mo ang sumagot. Mayroon po akong tubig pero tatanggapin ko. Ang mahirap sa pagbigay ng tubig, parang sinasabi, tatagal ito. Amen? See? Kapag nagtatanong ang Diyos, hindi ibig sabihin, wala siyang alam. Gusto niya lang sumagot ka. Yung anak mo na nagkukulong sa kwarto, alam mo na riyan. Pero kumakato ka, anak, nandyan ka ba? Tanga ka ba na hindi mo alam na nandyan siya? Di ba alam mo naman talaga? Pero bakit nagtatanong ka pa? Practically and logically, gusto mo lang siyang sumagot. Hanggang hindi nakasagot. Kasi po, may headset. Nung panahon kasi natin kabataan tayo, hindi pa uso ang headset.
Ngayon po may headset na po, Diyos ko. Kaya huwag ka kagad magalit sa mga kabataan. Nung panahon natin, wala pong headset. Kanya-kanyang kwarto. Kakain lang eh. Mag-chat pa. Kain na tayo. The text capital of the world. Kasi magaling tayo mag-communicate. Kasi ang panalangin ay komunikasyon sa Panginoon. Always be connected. Amen. Is there anyone cheerful? You praise the Lord. You sing songs to the Lord. So every time you come in this place to worship the Lord, masaya ka, ibigay mo na yung tudong awitin mo sa Panginoon. Kahit mga sintonado, biyahing Quiapo, biyahing Cubao, yung boses mo, tanggap ng Panginoon. Amen. Matagal ka na niyang pinagtitiisan ng Panginoon. Pati boses mo, pinagtsatsagaan niya. Amen. Pastor lang minsan ang hindi makatsaga sa iyo. Pero si Lord, matiisin talaga siya. Amen. Hindi ko sinasabi ang inyong pastor ay hindi matiis. Hindi po. Dahil ang gawain na ito, you listen well, ang gawain na ito bago niya simulan po rito, matagal nang binabanggit sa akin ni Pastor Ding. And I was so very happy and I praise God, glory to God, at mayroon na kayong gawain ng Panginoon. Amen. Sina Pastora Norma ay hindi nabawasan. Sila po ay nadagdagan. Palakpakan ng Panginoon. Kailanman hindi matatalo ng kaaway ang simbahan ng Panginoon. Organizations come and go, but the church is always in the aggressive mood. Walang talo sa church. Yung nakikita ng iba na nagkaroon ng division, nagkaroon ng paghihiwalay, walang makakasira o anumang kapangyarihan sa mundong ito ang makasira sa gawain ng Panginoon. Wala po. Kaya kailangan man, is anyone among you sick? Mayroon bang may sakit? Ipatawag ang mga matatanda sa iglesia at ikay ipanalangin, pahiran ng langis at ipanalangin sa pangalan ng Panginoon. Maraming uri ang sakit. Is there anyone among you in trouble? Marami po ang nahihirapan. Hirap ang kalooban. Hirap ang hanap buhay. Hirap ang mga relasyon. Marami po ang kahirapan eh. It was written by the Lord intentionally, trouble, because there's a lot of trouble, right? At kapag tinatamaan ka ng mga troubles na ito, mga kahirapan na ito, I'm telling you, ilan ang kahirapan mong nalutas sa araw na ito? And before you go to bed, you lie down in this tonight, Lord, thank you po. Pinagtagumpay mo ako. Huwag kang mag-alala. Bukas, bago ka magising, nakaabang na ang mga troubles. Kaya kung hindi mo isettle sa Panginoon ang troubles at ang kahirapan sa araw na ito, magiging compounded po ito. Patong-patong. And there you are! Hallelujah! Araw ng linggo, tumarating ka, kubang-kuba ka sa mga kabigatan. Salungat na salungat sa iyong pastor na kahit may problema, tawa ng tao, masaya. Ikaw naman, halata ka. Kaya alam mo, halata yung mga tao na nasa church pag dumarating. Halata mo yung may sakit. Halita mo yung may pinagdadaanan. Yung hindi ka lang makapalakpak, ang ganda ng saya talaga, masaya. Pero ikaw malungkot eh. Halata. Halata po kayo.
Is anyone sick? Ang Pinoy pa naman magaling makiramdam. Sa matinding makiramdam, kahit hindi sakit, pag inisip niyang may sakit, nangihina na siya agad. Ang problema mo kasi lagi sa gawain ng Panginoon. Ang gusto mo lagi, pag nandiyan ka sa gawain ng Panginoon, ikaw yung batiin, ikaw lagi yung tatanggap. Ikaw lagi yung tatanggap. Mapalad ang tumatanggap. Pero mas mapalad ang... So when you come to the... Pag dumating ka sa gawain ng Panginoon, magdala ka ng hain ng mga bagay na gusto mong ibigay sa Panginoon. Mas mapalad ang mga tao na nagbibigay. Tumanggap ka na, Lunes hanggang Sabado. Bakit pag araw ng Linggo, wala kang naibibigay? Pera? Hindi ka mukhang pera. Mukhang Kristo ka. Amen. Let the mind of Christ be in me. Utak mo, utak ni Kristo. Puso mo, puso ni Kristo. Salita mo, salita ni Kristo. Pera and everything will follow. Seek first the kingdom of God and His righteousness. That is why ang sabi ni Pastor Ding last Sunday, kapag hindi ka matuwid, hindi diringgin ng Panginoon ang panalangin mo. Kahit pa born again ka. Kahit pa pastor ka. Itatago ko ang iyong mga salita sa aking puso, Panginoon, upang sa ganon ay hindi magkasala. Ang Panginoon, pag nagkasala po tayo, tatakpan niya ang kanyang tenga at ibabalik niya ang kanyang mukha sa ibang direksyon upang hindi kanya marinig at hindi kanya makita hanggang hindi mo sinisettle ang kasalanan mo sa Panginoon. Is there anyone sick? Bakit ka may sakit? Di mo ba alam, karamihan ng sakit dahil sa kagagawan mong kalukuhan? Mind you, people. At may mga sakit na dala-dala ng demonyo, ng masamang espiritu, ibinaw sa katawan mo. Listen to me. Pag tinamaan ka ng matinding sakit, when you go to the hospital, the medical doctor will say you, even the nurse will tell you, dapat magpa-laboratory test ka. 3 ang ginagawa na dapat gawin. 1, ihi. Pangalawa, dumi. Pangatlo, dugo. Sa dumi, dahil sa kinakain natin, makikita. Ganun din ang ihi. Dahil sa iniinom natin, tayo ang nagdala ng sakit sa ating katawan. Kaya nga sa Leviticus, sinabihan ng Panginoon ang mga mananampalataya, ito lamang ang kakainin nyo at huwag kayong gumaya sa mga taga-ibang bansa dahil ayaw ng Panginoon ang kanyang mga anak ay magkasakit. Hindi nyo ba alam na nung unang panahon, ang mga taong may ketong, may mga sakit sa balat, at ang mga taong bulag, lahat ng mga tao na may sakit, hindi nakakapunta sa sinagoga at hindi nakakapasok sa templo. Sapagkat ang sabi ng Levita, hindi ka lang marumi, makasalanan ka. Is there anyone sick? Let them call the elders of the church. Kinukunti na ba natin? Hindi po. We're not condemning anyone, but we are exposing.
tinataas natin kung anong katotohanan. Kasi my friend, ang pinakamatinding laboratory test ay yung sa dugo. Sapagkat yung sakit mo ngayon, maayos ang pagkain mo. Pero ang sakit mo ngayon, hindi nanggaling talaga sa kapabayaan mo, kundi galing sa magulang mo. Galing sa mga lolo't lola mo, kabila nanay at tatay. Galing sa mga ninuno mo. At makikita nila po yun sa dugo. Mayroong tinatawag na bloodline. So pag sinasabing blood, pag tinalan natin ang issue sa mundo ng Espiritu, the Bible is not only talking about the blood. That is why mayroon tayong tinatawag na Lord's Supper. We eat the flesh of the Lord and we drink the blood of Jesus. Hindi dahil ang tinapay ay magic, katawan ni Kristo agad. Ang inumin, magic, naging dugo. Wala tayong ganon. It is not something mystical. But it is something not with the elements, but with the essence. Kaya natin binabalik-balikan ang gayong uri na sakramento sapagkat mahalaga sa atin ginawa ng Panginoong Hesus sa krus sa Kalbaryo. Palakpakan ng Panginoon. Is there anyone sick? Kaya kung ang mga lolo't lola mo ay may lahing espiritista, manggagamot, yari ka hanggang ngayon. Diba? Inabutan po natin, tayong magkakaedad eh. Tayo yung tropa eh. Sama kayo. Hindi kayo kasali mag-asawa. Kami lang. Damay-damay na ito. Samahan niyo ako. Diba? Nung unang panahon, pag abogado ang tatay, abogado ang anak. I think hanggang sa ngayon, dala-dala yan eh. Pag doktor ang tatay, doktor ang anak. Pag pulis ang tatay, pulis ang anak. Pag politiko ang tatay, politiko ang anak. Amen? Nasa dugo. Di ba ginagamit natin sa salita? Pag artista, artista. Ginagamit. Kasi po nasa dugo yan eh. Something about bloodline. Is something being transferred to you. Ay pag magnanakaw ang magulang mo, magnanakaw ka rin. Amen? Pastor, tinuruan namin yan. Hindi ko alam kung bakit naging bakla o naging tumbo yan. Iwan ko ba dyan? Nasa bloodline! Nasa lahi. Wala sa iyo, wala sa asawa mo. Wala sa lolo, wala sa lula. Nandoon sa ninuno. Coming from the 4th generation. Pag hindi po naputol yan, lalabas. Oh, nagkaroon kayo ng kambal. Wala naman kayong lahing kambal. Kayong magkakapatid na asawa mo, kayong kapatid ng asawang lalaki. Walang kambal doon eh. Sa mga kapatid, mga tiyo-tiyo. Andun pala sa lolo't lola. Lumalabas to eh. Kaya kung ikaw ay naborn again, nakakilala ka sa Panginoon, the moment you came to know the Lord, sabi ni Joshua, but as for me, in my house, we will serve the Lord. Puputulin mo kaagad yan. Sino naglalaro ng basketball? Marami. Magaling ka pumuesto. So yung dribbler, yung handler, na lagi kung kanino siya, papasa yung bola. Pag pinasa sa'yo, ikaw kasing shooter eh. Dapat magaling ka pumuesto. Kahit may bantay. So pag dumating sa yung bola, kailangan either itira mo siya o ipasa mo siya. Ganon din po yung bloodline.
Ngayon na born again ka na, narinig mo na ito, alungkatin mo yung mga ninuno mo. At kung may kasalanan ka, nagtataka ka, bakit hanggang ngayon nasa sayo yan? Galing yan sa mga ninuno. Putulin mo in Jesus' name. Wasakin mo sa pangalan ni Jesus. Amen! Dumating ang Panginoong Jesus upang wasakin ang gawain ng kaaway. Is there anyone sick? Call the elders. Pinag-pray kanina ni Pastor. Pagdakay, gumaling ka kaagad. Ang sino mang nakaranas ng himala, ng kagalingan, ipanalangin mo na ikaw mismo ay gamitin ng Panginoon. Ano man ang nararamdaman mo, patong mo yung kamay mo. In Jesus, demonyo kang sakit ka. Bumalik kang walang iyak kang demonyo ka. Huwag mo lang gawin habang sumasakay ka sa jeep. Pakadiretso ka sa mental. Ikaw na. Verse 14. Now, wait a moment. Ay, may langis po ako eh. Anong pangalan ng langis? Baby Johnson. Baby oil. See? Nakakatawa, di ba? Mantakin mo ito ngayon yung gagamitin natin. Pag naglangis tayo, Pastor, pwede ba manalangin kahit walang langis, wala namang problema. It's not about the oil. It's about the presence and the power of the Lord. But you see, pinapakita ko lang ito sa inyo because I am ready for this afternoon activity. Kaya mamaya, ulitin natin. Lalagyan ka ng langis, walang magpipray sa'yo. Ikaw, ipagpipray mo yung sarili mo. Amen. Paano katatapang kung ikaw mismo ay nakikinig at nanunood lang? Tatapang ka pag nandun. Alam mo kung bakit sa Mindanao? Sino rito taga Mindanao? Dito ako. Taga Mindanao po kayo, sir? Kita mo, sir, ha? Dito po sa Maynila, makarinig kami ng putok. Putok! Putok! Sa Mindanao, normal po yung putok. Kahit kanyon pa. I'd never been to Mindanao. Pero naniniwala ako sa kwento. Dito sa atin, wala pang ang putok eh. Alam mo yon? Makareact. May tumaan na ipis. Ipis lang. Sa Mindanao, putokan na nga. Kasi tanas nila yun eh. So ang isang taong nananalangin, dapat maranasan mo talaga. Para hindi mo na kailangan ng pastor. Ang kailangan mo, si Kristo ang magpapalakas sa'yo. Yung ginawa ng pastor sa'yo, ay pinaranas niya sa'yo upang ikaw na nakaranas ay pwede mo rin palang gawin. Amen. Kasi ang pastor natin nagtuturo, hindi lang sa pamamagitan ng pangangaral at pagpapahayag ng salita ng Diyos. Lahat ginagawa ng pastor, verbal or non-verbal communication. Yung pagtawa ni pastor, di akala nyo, tawa lang? No! Hallelujah! Araw-araw tumatawa, ibig sabihin walang problema, araw-araw. Wala po. Meron. Lalo pag napupolitika ito sa negosyo niya. Nadali sa bidding, nasuhulan yung kabila. Pero tumatawa ka pa rin. Hindi ka dependent sa mga bagay na nangyayari sa buhay mo. No way.
You are over and above circumstances. Amen. Sapagkat ikaw ay hindi lang tao na may katawang lupa, ikaw ay tao na may espiritu. Palakpakan ng Panginoon. Verse 14. Patay kayo sa akin, 14 pa lang. Nagkamali kayo ng imbitasyon. Nagkamali kayo. Sasagad, sabi mo, may kasabihan eh. Pag inimbitahan ka, magsalita ka ng maiksi. Para makabalik ka pa uli. Kasi pag mahaba, isusumpa ka. Kasi, nagkamali ka, U-turn na eh. Sa Commonwealth Avenue at maging sa EDSA, ang layo po ng U-turn. The moment na hindi ka maka-U-turn, exactly doon na, nakalampas ka. See? Kaya dapat maiksi lang daw ang sermon para makabalik ka. Yung isisermon ko sa isang taon, bubuhin ko na. Is anyone among you sick? Let them call. Okay. Next, 15. The prayer offered in faith will make the sick person well. And the Lord will raise them up. Nakikinig talaga ako sa sinabi, mensahe ni Pastor Ding last Sunday. Pag nag-pray ka sa isang tao, kailangan mong sumampalataya. Ikaw na nananalangin. Either yung pinapanalangin mo yung ibang tao o sarili mo, dapat ikaw mismo ay sumasampalataya. Walang kwenta ang panalangin pag hindi ka naniniwala sa Panginoon at sa binabanggit mo. Wala pong silbi yan. Nabigyan ko kayo ng ibang mga konkretong pangyayari sa Biblia na kung saan may mga taong pinagaling kasi naniwala. Babaeng dinutugo sa loob ng 12 taon. O kung mahawakan ko lamang yung laylayan ng damit ng Panginoon, ay mapapagaling ako. Ang babaeng ito, matagal na siyang nagnanais gumaling. Marami na siyang pinuntahan ng lahat ng mga doktor pinuntahan, walang nakapagpagaling sa kanya. Nung malaman niya na tumating ang Panginoon sa kanilang nayon, kahit maraming tao, and that was the time na nasa popularity period na ang mga sumasabay sa paglalakad ng Panginoon, hindi tens, hindi hundreds, thousands, my friends. Kaya nabulabog ang buong Israel. At pinag-initan siya at nagkaroon siya ng death threat sa bayan na yon. Umalis siya sa Jerusalem, umalis siya sa Judea at pumunta siya sa Galilea. Doon sa Galilea, doon siya nakakuha ng 12 alagad. Sa panahon na sikat ang ating Panginoong Hesus, may babaeng dinudugo for 12 years. Yung babae nga lang pag nagkaroon ng mga tinatawag na yung mga monthly period nila ay hindi tumatama lagi, very irregular. O yung tinatawag na pag nanganak o nagkaroon ng miscarriage, whatever. Alam nyo po, matindi po yun eh. Kaya mahirap ispilingin ng babae. Mahirap. Try to imagine yung emotional and physical. Pero sabi niya, mahawakan ko lang yung laylayan. Nung mahawakan niya, naramdaman ng Panginoon, may umawak sa akin, damit lang. Maraming taong nakikipagkitkitan sa kanya. Pero iba yung babae. She intentionally done it purposefully. At hindi siya pwedeng mapigilan ng mga crowd na gustong sumabay sa Panginoon. Sapagkat mahigpit ang kaniyang pangangailangan. By faith,
paggagalingin ako. Yung centurion sabi niya, may sakit yung aking alipin. Pero wag na po kayo pumunta sa bahay ko. Hindi ako karapat-dapat na ikaw ay tanggapin. Sabihin mo lamang, just say the word. Kaya pag-uwi niya, magaling niya ang kanyang domestic helper. Pero may mga tao na nasa Biblia ay hindi kailangan manampalataya, pero pinapagaling ng Panginoon. Panahon ni Elias, the prophet Elisha, when General Naaman was being, he absorbed yung tinatawag na ketong mula taluktok ng kanyang ulo hanggang talampakan ng kanyang paa. Bagamat siya ay isang general na matagumpay at isang general na kinilalas doon sa kanilang bayan. Sabi ng kanyang domestic helper na katulong, alam mo, General, doon sa bayan namin may magaling na propeta. Puntahan po natin, baka doon po kayo gumaling. At tumalimas si General. Dala yung kanyang mga kabalyero, dala yung kanyang mga pwedeng ilabgit doon sa prophet na yon. Dala ang buong tropa, ang barangay Hinebra, buo. Hindi gilas, isa lang ang panalo. Pagdating doon, sabi ng katulong ni propeta, si Gehazi, busing, may bisita. Puntahan mo. Pinuntahan ni Gehazi. Ano pong may Ako! Si General Naaman. At nag-usap yung katulong ni General Naaman at yung alipin ni Propeta Eliseo. Ano bang kailangan ni Boss? May sakit yan eh. Kailangan magpagaling. Ganoon? Oo, layo ng lakbay. Pwede matulungan mo kami. Sabihin mo kay Propeta. Sige, ayan. Ay, Propeta, ano po pala? Boss, may sakit pala yun. Apuntay mo dun sa ilog. Yung ilog natin na hindi kagandahan. Yung ilog natin na nakwari na. Yung mga ilog natin na nilapastangan na. Palublubin mo doon yung general. At pagkatapos niyan, 7 beses na lumublob. Tapos umuwi na siya. Sinabi doon sa katulong ni Naaman. At sinabi, galit na galit nga. Nangiyak kayo. Hindi nyo ba alam doon sa amin, magaganda at malinis ang ilog? Tapos, yung propeta nyo na yan, sabihin lang sa akin, lulublob ako dyan sa lubluban na parang sa kalabaw. Pinakiusapan siya ng kanyang katulong, boss, haba ng nilakbay natin. Pwede ba? Andito na tayo, boss eh. Make the story short, lumublob ang general 7 beses. At pag-ahon niya, singkinis ng sanggol ang kanyang balat. Palakpakan ng Panginoon. Propeta, sinugo ng Diyos sa Ninive. Si Jonas, sinugo ng Diyos sa Ninive. Takot si Jonas. Ito ang Ninive. Doon siya pumunta. To make the story short, 3 araw, 3 gabi sa malaking isda. Paggising niya, inihawon siya sa dalampasikan ng Ninive. Wala siyang magawa para hindi siya kasi mamamatay tao itong mga Ninevites nito. Alam niyo ba yung karumal-dumal na ginagawa nila sa military? Yung pader na ganyan kataas, pag may namatay sila, pinagpatong-patong nila yung mga patay, ginagawa nilang hagdan. Walang karangalan yung patay sa kanila, basta lang manalo sila sa digmaan. Ikalit sila sa mga Israelita. Kaya nung dandoon na si Jonas, wala siyang magawa, doon siya niluwal siya ng malaking isda doon. Nangaral siya. Pagkatapos niya mangaral mula sa hari hanggang sa alipin, mga matatanda hanggang sa mga bata ay nanikluhod, nagpakumbaba, at pati aso at
pusa ay nag-ayuno sa Panginoon. Ang nakaamba na sumpa at pagtupok sa kanila ng Panginoon, kinansila ng Panginoon. Maraming manggagawa ngayon, gumagawa, pero hindi nananampalataya. Pero may gagawin pa rin ang Panginoon. Mahalaga sa isang tao, maraming pinagaling ang Diyos. Marami siyang binuhay mula sa mga patay. Ang Panginoong Hesus, hindi niya kailangan sumampalataya. To me, my friend, namatay si Lazarus. Sabi ni Martha at saka si Maria, pagdating ng Panginoon, Lord, kung nandito ka lamang, 4 na araw na pong nakalibing. Halika. Punta natin doon. Lord, naniniwala ka? Opo, naniniwala po ako na sa araw ng pagkabuhay na muli. Sabi ng Panginoon, naniniwala ka ba na ako ang pagkabuhay na muli? Ang binabanggit ni Martha, ni Maria, ay ang naka-schedule na pagkabuhay na muli, lahat ng mga patay. Pero ang sabi ni Kristo, ako ito. Ako ang pagkabuhay na muli. Hindi mo kailangan hintayin ang araw na naka-schedule ng mga patay ay mabubuhay na muli. Buksan ang libingan. Lazaro, bumangon ka. Kung saan si Kristo, kahit may naka-schedule, dahil naroon siya, mabubuhay ang mga patay. Palakpakan ng Panginoon. The Lord will raise them up. If they have sinned, they will be forgiven. Kaya maraming tao sa Biblia pinagaling. Mark chapter 2. Tao na paralitiko, pagdating ng Panginoon doon, hindi sila makapasok. Yung mga taong ito, daladalang kaibigang paralitiko. Umakyat sa bubong, binakbak ang bubong, gumawa ng butis, ang butas, at ilailay. Sa butas na yon ang kanilang kaibigan. At nang makita ng Panginoon, ang kanilang pananampalataya, ang pananampalataya ng paralitiko at pananampalataya ng mga taong nagdala sa kanya, ang sabi ng Panginoon, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. Wake up! Magising ka, kapatid. Baka ganyan. Baka nagkasala ka sa Panginoon. Alam nyo ba na ang sakit, minsan Diyos ang nagbibigay? Nagkasala si Haring Saul, nilagyan ng sakit, nilagyan ng masamang espiritu ng Panginoon. Kanyan magparusa ang Panginoon. Buti sakit lang, hindi pinatay. Huwag po kayong magtatampo, huwag po kayong magagalit. That is what the Bible says. Next. Therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. Nung tayo po ay Katoliko, papasok ka sa confessional room at pagdating doon, mayroong butas-butas na, Father, anak, kandiyan ka na pa? Opo, ako po'y nagkasala. Anong kasalanan mo? Usap kayo sa confessional. But in the born again, sabi ng Panginoon, confess your sins to each other. Nasaan ang pare? Nasaan ang pare sa born again? In the book of 1 Peter, ikaw, lahat tayo rito ay pare ng Panginoon. Amen. Palakpakan ng Panginoon. Mahirap magsalita, mag-confess ng kasalanan. Hirap po.
Ano po yun? Pride po yun eh. Mahirap talaga basagin na rin pride na ito. Ang pride po, satanic po. Hindi lang siya demonic, satanic. Mataas po na ranggo ng demonyo ito. Ang ranking ng demonyo na pride ay mataas ang kanya. Baka 3-star general po itong pride. Mahirap magsabi sa pastor. Mahirap magsabi sa pastora. Minsan mahirap magsalita sa asawa mo. Pero yung bagay, dapat mo siyang basagin. Kailangan kang basagin. Hindi ko sinasabi mangumpisal ka rito o dito sa microphone. Confess your sins. Kung dikit ka rin lang kay Pastor Ding, sa kanya ka na magsabi para matulungan kanya at maipag-pray over kanya. Kung ikaw ay malapit kay kapatid, sa kanya mo sabihin kung komportable ka sa kanya upang ikay kanyang ipanalangin. Hindi pwedeng hindi. Kaya nga maraming sikreto. Lahat ng sikreto nakatago. Ang problema natin, kahit anumang tago mo yung sikreto, hindi pa nabulgar, hindi pa nasingaw, alam na ng Panginoon. Born again po tayo eh. At alam mo, lagi kang may tangan-tangan, may dala-dala ka. Pag pumupunta ka sa gawain, para kang may inihila na kadena kasi may sikreto ka. Ang kamay na makasalanan, dapat iwas-iwas mo sa pangalan ng Panginoon para matanggal ang kasalanan. Ang paa na nagpupunta sa mga lugar na makasalanan, dapat ipagpag mo para matanggal ang kasalanan. Ang mata na makasalanan, dapat tuklapin mo, tanggalin mo. Upang sa ganon ay makita mo talaga ang kalooban ng Panginoon. Confess your sins so that you may be healed. Habang sinisikreto mo, tinatago yan. Mount Pinatubo for so many years. But it came to pass, pumutok. Wala pong tatamaan yan ikaw. At ang mga taong mga mahal mo sa buhay. When Achan sinned against God, dahil nung nilusog nila ang Jericho, sabi ng Panginoon, yung mga bagay na para sa akin. Yung mga bagay para sa inyo. Huwag niyong pakialaman ang ginto, pilak, tanso at bakal. Akin yan, dalhin sa dambana ng Panginoon. Because all the gold and the silver and the bronze, even the steel, symbolizes the Lord God Almighty. Hallelujah! Yung mga hayop dyan, mga gamit sa inyo yan, bago nyo sinugin. Kaya pagkatapos niyan, bumagsak ang Jericho. Ikot-ikot lang, sigaw. Amen. Pagkatapos ito na ngayon, yung bayan ng Ai, lumusob, 3,000, talo sila, samantalang kunti lang ang Ai. Dinali sila ng 12,000. Ang Diyos ba ay Diyos na talunan? Hindi nagugustuhan ng Diyos pag ikaw ay laging talunan. Dala-dala mo yung pangalan niya. Mapapahiya siya. Bago ka mapahiya, kinalagkat mo ang pangalan ng Panginoon. Ang pinaglilingkuran natin ay hindi Diyos na talunan. Diyos na makapangyarihan at Diyos na laging nagtatagumpay.
Kung nagtatagumpay siya, dapat nagtatagumpay ako. Kung panalo siya, dapat panalo ako. Ginanap, iyak si Joshua. Nagtaka siya, bakit natalo sila? Nalaman niya, si Achan, tinago sa kanyang tulta sa ilalim ng lupa. Parang nangyari, to make the story short, pinatay si Achan. Ang asawa niya, mga anak niya, at mga alipin niya, lahat patay. Kaya sa prayer po, dapat i-confess mo sa Panginoon. Hindi ko sinasabi kung kani-kanino, no. Choose somebody that is more trustful. Trustworthy enough to keep that confidential matters. Ang Pinoy kasi marites eh. Dito may nagbugbugan. Pagdating doon sa kabilang kanto, dinala na sa ospital. Katatapos lang. Pagdating doon sa kabila, patay na. Pagdating doon sa ika-4 na kanto, nilibing na. Nagyayabang kayong mga Amerikano. After 3 days daw, malalaman kaagad ang eleksyon kung talagang mananalo si Trump kay DeSantis. 3 araw, malaman kaagad nila. Tayo po hindi. Wala pang eleksyon, alam na. Mas tayo pa nga, Diyos ang dating eh. Bago pa nangyari, alam na. Malupit ang Pinoy. The prayer of a righteous person is powerful and effective. As the good pastor told you last Sunday, that righteousness comes from believing, maniwala sa ginawa ng Panginoong Hesus sa iyo. Sino ang taong matuwid? Remember the context of James. Ang konteksto ng aklat ng Santiago. Ang kinakausap rito ni Santiago ay mga mananampalataya sa Jerusalem. Dahil si Santiago ito, isa ito sa mga alagad ng Panginoon na hindi umalis sa Jerusalem. Namatay siya roon. He is one of the early leaders sa first century Christians. Sabi niya po rito, the prayer of a righteous person is easy. Kaya naging mabisa ang panalangin mo. Kaya naging makapangyarihan ang panalangin mo. It's not about prayer. It's about you. Ikaw yun. Hindi prayer yun. Ikaw yun. Sino ka ba sa Panginoon? Ano ka ba sa Panginoon? Ano bang kalagayan mo sa Panginoon? Kung totoong righteous ka, dapat makikita yung kapangyarihan ng Diyos sa iyo. Kung talagang righteous ka, dapat mabisa yung panalangin mo. Kaya may panalangin tayo na hindi mabisa, baka may atraso tayo sa Panginoon. Kaya baka yung panalangin natin na hindi makapangyarihan, baka may pagkukulang tayo sa Panginoon. Prayer, it's all about you. Your status in the Lord. Now remember people, when you receive and when you believe sa ginawa ng Panginoon sa krus sa Kalbaryo, niyakap mo ito. Just like what Paul said, I am crucified with Christ. The life I live, ang buhay na ibinubuhay ko ngayon ay hindi saganang akin, kundi ito ay buhay na bigay at galing sa Panginoon.
dahil sa akin. Pag niyakap mo ang kayong uri ng pananampalataya, kailangan lumakad ka sa buhay pananampalataya, sa kayong uring pananampalataya, upang sa ganon, mananatili kang matuwid sa harapan ng Panginoon. Ang sinimulan na mabuti at dakila ng Panginoon sa buhay mo, dapat ipakita mong buhay na buhay sa iyo. Ang pananampalataya mo ay patay pag hindi mo ginagawa ang ipinapagawa ng Panginoon. Faith is useless without works.